So sa episode natin today, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng way ng pagte-trade sa asset. So dito mga Lodi Cakes, meron tayong sa course na to, meron tayong gagamiting dalawang trading style. No? Meron tayong tinatawag na spot trading tsaka derivative trading. Ito, derivative tsaka spot. So sa spot mga Lodi Cakes, sabi dito, you are essentially buying or selling assets at their current market price for immediate settlement. So once the transaction is completed, you become the owner of the purchased assets, assuming you are the buyer. Kapag nag-spot trading kayo, lahat ng binibili nyong asset dito ay magiging sa inyo. So sabihin natin mga Lodi Cakes, kunwari lang, 1 kilo ng gold, nagkakahalaga siya ng $1,000. Then, kung bibili kayo ng gold ngayon, ng price niya is 1,000, pag binili nyo yun, mapupunta na sa inyo yung gold, as in mahahawakan nyo siya physically, no? Meron ding asset na pwede nyong angkinin ng hindi physical, tulad ng crypto tsaka ng stocks. So example, kung ang price ni Bitcoin ngayon is $20,000, pag bumili ka ng isang Bitcoin, then meron ka ng 1 Bitcoin sa wallet mo. So ibig sabihin, sa kabuuang supply ni Bitcoin, meron kang 1 Bitcoin, as in sa'yo talaga yon. So, paano yung buy and sell dito sa spot trading? Bibili ka ng asset at i-expect mo na in the future, tataas yung price nito. So, for example, meron tayong wallet, no? So, ngayon walang laman yan. Then, gusto natin bumili ng Bitcoin. So, ang price ni Bitcoin yan, sabihin natin is $20,000. Then, bumili ka ng isa. So, bumili ka ng 1 BTC sa halagang $20,000. Okay? Pag binili mo yan, itong 1 BTC, mapupunta yan sa wallet mo. Then sabihin natin next year, tumaas yung price ni Bitcoin. Sabihin natin naging 30,000, no? So yung 30,000 ni Bitcoin, pag binenta mo yon, dahil meron kang isang BTC, magkikita ka ng 10,000 kasi ang price na niya ngayon is 30K, tapos binili mo lang siya dati 20K. So ibig sabihin kumita ka ng $10,000. Okay? So, doon mo bebenta yung Bitcoin mo, isi-sell mo siya para kumita ka ng $10 kasi ang marireceive mo is 30K minus yung initial capital na pinasok mo, which is yung 20,000. So, basically, pag bumili ka sa spot trading mga lods, walang unlimited yung gains tsaka loss. Wala siyang limit, as in hindi hihinto yung trading mo. As long as hindi mo siya binebenta, sayong-sayo yan. So for example, yung Bitcoin lumipad hanggang 1 million, then pwede mo pa rin siyang ibenta as long as yung 1 BTC mo is hindi mo pa binebenta. Pero kapag ito'y bumaba sa presyo, for example, 1 BTC naging sabi natin, $1,000 na ang price niya. So pwede mo siyang i-hold hanggat gusto mo. So hanggat hindi mo tinitrigger itong sell, hindi mawawala yung 1 Bitcoin mo. Pero pag once na binenta mo na siya mga Lodi Cakes, kung 1,000 na yung value ni Bitcoin ngayon, then natalo ka ng 19,000 kasi ang pinasok mo is 20,000. So kung 1,000 na lang value niya, then nawalan ka ng 19,000. Okay? So ganun yung buy and sell. Kahit yung Bitcoin, sabihin natin mag-negative $1,000 yan, hindi mawawala yung 1 Bitcoin mo. So yun yung kapangyarihan ng spot trading. So basically sa spot trading, umaasa ka lang na yung price is umangat para manalo. Then kapag bumagsak siya, then talo ka. Next is yung derivative trading. So most of the topics or i-cover natin dito sa ultimate course natin will be derivative trading. So ano yung derivative trading? So they are the financial contracts or securities that derive their value from an underlying asset. So these contracts allow traders and investors to speculate on the price movement of the underlying asset without actually owning it. So meaning, ang derivative trading is kontrata lang or papel. So, kung bibili ka ng Bitcoin, hindi ka magkakaroon ng isang Bitcoin. Magkakaroon ka lang ng papel o kontrata. So, dito mga Lodi Cakes, wala tayong hinohold na totoong asset dito and lahat ng mga price dito is nakabase lang sa underlying value. Ang big sabihin ng underlying value, kung ang price ng market ni Bitcoin ngayon is 20,000, then sa kontrata, 20,000 yung ilalagay natin doon. So, dito makikita nyo yung word na long tsaka short. So basically, ang long mga Lodi Cakes, kapag in-expect mo yung price ng isang asset is tataas, maglo-long ka. So dito naman sa short mga Lodi Cakes, basically sa app, parang magsisell ka lang dito. So pag kinlik mo yun, in-expect mo yung value ng asset is bababa. So compare sa spot trading, dito sa derivative trading, kumikita ka kahit umaangat o bumababa yung price.
Pero compare sa spot mga Lodi Cakes, mas risky yung derivative trading. Mas malaki potential ng kitaan dito sa derivative pero mas malaki din yung risk. So explain ko lang sa inyo paano nagwo-work yung short no mga Lodi Cakes. So for example, ito yung broker. Tapos ito, ikaw. Ngayon, na-feel mo na babagsak si Bitcoin from 20,000 hanggang 10,000. So, pero wala kang Bitcoin, di ba? Wala ka namang parang pagbebentahan. So, ang gagawin nyo, itong broker tsaka ikaw, magkakaroon kayo ng kontrata. So, anong kontrata nyo? Na sinasabi mo, after a month or after a few days or a few weeks, depende, na bababa yung price. So, ang gagawin ng broker is papahiramin ka ng Bitcoin. So, for example, gusto mo ng isang Bitcoin, pahiramin ka niya. Pag pinahiram ka niya ng 1 Bitcoin, then ang gagawin mo dito sa 1 Bitcoin is ibebenta mo na siya ngayon. So, kung ang price ni Bitcoin is 20,000, nabenta mo siya ng 20,000. Pero nag-agree kayo na after 1 month, ibabalik mo sa kanya yung 1 Bitcoin. Okay? So, 1 Bitcoin babalik mo, hindi 20,000. So, ngayon, para kumita ka dito, dahil nag-short ka, expect mo na yung price in 1 month ay bumaba. So, for example, next month, naging 10,000 na lang yung price ni Bitcoin. So, ang gagawin mo, yung 20,000 na binenta mo nung una, pambibili mo ng Bitcoin. No? Bibili ka lang ng 1 Bitcoin. No? So, kung ang presyo niya ngayon is 10,000, then bibili ka ng 1 BTC, ilan na lang matitira sa'yo? Meron ka na lang 10,000. No? Sorry, 10,000 na lang matitira sa'yo plus 1 BTC. Then, itong 1 BTC na to, ibabalik mo yan sa broker mo. Tapos, yung 10,000, sa'yo na yan. Okay? So, ganun nagwo-work yung short. Pero, kung ang price ni Bitcoin next week or next month ay tumaas sa 30K, bibilin mo yan. No? Mapipilitan kang bumili kasi yun yung nasa kontrata nyo. So, basically, bibilin mo siya. Kung meron kang 20K, kailangan mong maglabas ng 10,000 para makabili ng isang BTC. Kasi ibig sabihin nun, pag naglabas ka ng 10,000, then natalo ka ng 10,000 kasi 20,000 lang talaga yung budget mo pero dahil 30K na yung price na ngayon, kailangan mo maglabas ng 10K. So basically, natalo ka dun sa kontrata nyo. So, ganun nag-work yung derivative trading. Sa app, mga Lodi Cakes, kung long and short, mabilisan lang yan. Hindi nyo na kailangan alamin. Kung baga gusto ko lang i-share sa inyo para at least alam niyo yung knowledge behind these terms. No? Hindi lang nyo tayo basta-basta nagtitrade. At least alam natin kung paano nag-work talaga itong mga word na short, long, buy, and sell. Okay?